FM. Lahat tayo ay may mga pagkakamali sa buhay at may mga pagkakataon din tayo para makabawi sa mga ito. Pero sana ay hindi naman sumobra ang sinisingil sa atin ng mga taong nagawan natin ng kasalanan. Ako nga pala si Mimi, 37 years old at nagmamay-ari ng isang karinderya. Pasensya na pero pinili ko na lang na hindi na masyadong magbigay pa ng detalye tungkol sa akin dahil para sa akin, masela ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dati akong isang kasambahay na nagpursigi at naging maswerte sa buhay. Kung papaano, siguro saka ko nalang ikukwento sa inyo. Dahil iba ang nilalaman ng kwento kong ito. Tungkol ito sa pagbabalik ng isang taong bahagi ng nakaraan ko. Pakibilisan naman yung niluluto dyan at ang daming customer na naghihintay. Linda! Ang tagal mo dyan! Tubig lang yung hinihingi ni Kuya, oh. Ay! Bilis-bilisan nyo naman ang kilos para hindi naman nakakahiya sa mga kumakain sa atin dito. Mimi. Oh, bakit? Relax ka lang. Masyado ka namang aligaga sa mga tao mo eh. Ay, Argel, kailangan kong manduhan sila kasi kapag pinabayaan ko yung mga yan, tatama rin na naman. Naiintindihan ko yun. Pero dapat matutunan mo rin silang pagkatiwalaan. Alala lang sa pag-monitor sa kanila. At tingin ko naman, alam naman nila yung ginagawa nila eh. Ay, sige na nga. Gusto ko na rin makapagpahinga. Mamaya ko na lang sila asikasuhin at pagod na rin ako. Lumabas muna tayo para kahit paano bawas-bawasan yung mga iniisip natin. Argel, dati ang liit lang ng karinderya natin, no? Hindi ko akalain na lalaki pa to at tatagal ng ganito. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, relax ka lang. Naiintindihan ko na ayaw mo lang na magpakakampante. Pero malaki ang tiwala ko na mas magiging successful pa yung negosyo natin. Basta tuloy lang ang buhay. Alam mo kasi, ayoko lang masayang yung mga pinaghirapan natin. Tsaka yung pagtitiwala mo sa akin. Kaya ayoko lang talaga mapabayaan to. Alam ko naman yun. Kang mag-alala, hindi mamalasin ang negosyo natin dahil alam kong walang masamang mangyayari dito. Alam mo, ayoko na bumalik sa dating paghihirap ko noon. Ayoko ring maranasan din ng mga anak ko yun. Kaya hindi ko talaga bibitawan tong kainan natin. Huwag ka naman magsasalita ng ganyan, Mimi. Bilib ako sa iyo kasi gusto mo magtagumpay sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun mamaliitin mo na yung pagiging kasambahay mo dati. Hindi naman sa minamaliit ko yung dati kong trabaho. Ang sinasabi ko lang, napakahirap nung kalagayan natin noon. Pasensya ka na. Siguro meron lang talaga akong gustong patunayan sa buhay ko. Lahat naman tayo ganyan eh. O ano, baka gusto mong pumasyal muna sa mall para makapagpalamig. Anood na rin tayo ng sine. Teka lang, Argel. Nakita mo yung babae dun sa gilid? Ayun oh. Oo, bakit? Kilala mo ba yan? Kumakain ba sa atin yan? Hindi eh. Pero parang kilala ko siya. Uy, Mimi, sandali. Bakit bigla ka nalang umaalis? Ate Grace? Mimi, ang akala ko hindi mo na ako kilala eh. Nahiya nga akong pumasok sa loob eh. Alam mo, mabuti ka pa. Ang layo na ng narating mo. May negosyo ka pa. Ate, sino ba sila? Argel. Si Ate Grace. Dati kong kasamahan sa trabaho nung namamasukan pa ako sa dati kong amo. Magkaibigan po kami ng asawa niyo, sir. Ganun ba? Mimi, lahat naman ng mga kaibigan mo naikwento at naipakilala mo na. Bakit hindi mo yata nasabi sa akin yung tungkol sa kanya? Tsaka bakit hindi mo pa siya naipapakilala sa akin? Ano ba yan, Mimi? Alam mo, porkit kumikita ka na, kinalimutan mo na ako, ha? Matagal na rin kasi kami niyang hindi nakikita niyan, sir. Magmula nung nakulong ako, hindi na kami nakapag-usap ulit. Hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko sa muling pagbabalik ni Ate Grace sa buhay ko. Pero
Isa siya sa mga taong malaki ang pinagkakautangan ko ng loob. Kaya dapat ko lang naman siyang tanggapin at tulungan sa mga pangangailangan niya. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin ni Ate Grace. Mas matanda lang naman siya sa akin ng 1 taon, pero nakasanayan ko na ate ang tawag ko sa kanya at masasabi kong parang magkapatid talaga ang turingan namin noong magkasama pa kami sa trabaho bilang mga kasambahay. Matagal na raw niyang gustong pumunta at humingi ng tulong sa akin. Dahil magmula raw nang lumabas siya ng kulungan, hindi na raw siya makakuha ng trabaho. Wala namang problema sa akin. Kaya kong ibigay kung ano ang hinihingi niya. Grace, pasensya ka na at masyado kaming busy ni Argel. May mga iba rin naman kaming inaasikaso. Kamusta naman yung unang buwan mo dito sa trabaho? Yun ba? Okay naman kahit papano. Masaya naman ako na meron akong pinagkakaabalahan pagkatapos ng mahabang panahon. Mimi, maraming salamat pala sa tulong mo, ha? Walang anuman yun, Ate Grace. Basta ikaw, walang problema sa akin. Pero ito, bakit hindi mo man lang ako nagawang dalawin nung nakulong ako? Ate, pasensya ka na, ha? Kaya nga ako bumabawi sa'yo ngayon. Ikaw naman? Biro lang. Alam mo, medyo nagtampo lang ako sa'yo. Alam mo kasi, mahirap yung buhay doon sa loob. Pero, wala na yun. Kalimutan mo na yun. Okay. Ay, yun naman pala eh. Di kung ganun, wala naman palang problema? Sa totoo lang, Mimi, meron din talaga akong gustong sabihin sa'yo. Tungkol sa naman yun, ate? Yung kay Gretchen, ayoko doon, Mimi. Ha? Bakit, Ate Grace? Okay naman si Gretchen, Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Basta. Ayoko sa kanya. Alam mo nga kung sino makautos at makasita sa akin, Alam mo namang kaibigan mo ko, di ba? Tapos ginaganon-ganon lang niya ako, Pero ate, gaya nga ng sabi ko, siya yung pinakamatagal sa akin dito. Kaya natural lang na gawin niya yun. Kasi siya yung pinaka-nakakaalam ng mga gagawin. At siya rin yung pinagkakatiwalaan ko dito. Mas pinagkakatiwalaan mo na yung babaeng yun kaysa sa akin, ganon? Hindi naman sa ganon, ate. Meron ba siyang masamang ginawa sa'yo? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko kung bakit ganyan na lang yung reaction mo sa kanya. Abay, akala mo kung sino makasigaw at maka-okray sa akin? Sa harap-harapan pa ng maraming tao, Tama ba yun? Di man lang ba niya naisip na matanda na ako para kausapin ng ganon? Ganun ba, ate? Pasensya ka na talaga. Ganun lang talaga makipag-usap si Gretchen. Pero sige, kung hindi ka komportable sa ganun, di pagsasabihan ko siya para wala namang problema. Ano? Pagsasabihan mo lang? Bakit, ate? Meron pa ba akong dapat gawin pa sa kanya? Oo. Ang gusto ko lang, tanggalin mo na yung babae na yan. Parang sobra naman yan, ate. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang yan gawin. At bakit naman hindi? Mimi, baka nakakalimutan mo. May atraso ka sa akin. Hindi ka pabayad sa lahat ng mga pagkakautang mo sa akin. Ate Grace, hindi ko naman nakakalimutan yan. Tumatanaw ako ng malaking utang na loob sa'yo. Pero hindi ko talaga mapagbibigyan ng ganun-ganun na lang yung hinihiling mo. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero parang sobra-sobra na at hindi na yata tama ang hinihingi sa akin ni Ate Grace. Sa pagkakakilala ko kay Ate Grace, alam kong mabuti naman siyang tao at hindi ko talaga maiisip na nanaisin niyang may ibang taong maagrabyado kahit hindi pa niya ito kasundo. Pero siguro, sa tagal naming hindi nagkita, baka may mga nagbago na rin sa pag-uugali niya. At dahil hindi na ako mapakali sa ikinikilos ni Ate Grace, sinubukan kong obserbahan ang mga tao ko sa karinderya. Noong una, parang wala namang problema. Hanggang may nangyaring hindi ko inaasahan. Atong, kunting hinahon lang. Hindi natin maaayos ng problema kung idadaan natin sa init ng ulo. Ano bang nangyari? Paano?
Ito kasing ulam na in-order ko sa inyo. Alam mo, masarap sana tong giniling eh. Kaya lang, habang sarap na sarap ang kain ko, pagkasubo ko anak ng teteng, parang merong mali sa kinain ko, buwisit. May buhok pala yung kinakain ko. Ano? Teka, paano nangyari yun? Sinisigurado naman namin na malinis yung mga ulam na niluluto namin dito. Abay, ewan ko sa inyo. Alam nga naman ako pa may kasalanan yan. Ano yun? Gagawa ako ng kwento para siraan ko kayo? Ha? Babalik na rin nyo pa talaga ako no? Hindi naman sa ganun, Atong. Kaya lang, ngayon lang nangyari ito sa karinderya ko. Wala akong pakialam kung dati pa yan o ngayon lang nangyari yan. Bayaran nyo ako sa ginawa nyo. Kung hindi, ipagkakalat ko to sa buong lugar natin kung ano ang nangyari sa akin dito. Ay, Atong, sandali lang. Wag naman ganun. Pag-usapan natin na maayos to, ha? Sino ba yung nagbigay ng ulam sa'yo? Oy, sino pa? Yung tindera nyo dito, yung Gretchen ba yun? Ano ba pangalan nun? Tama ba? Si Gretchen. Sandali nga, tatawagin ko lang, ha? Gretchen! Gretchen, halika nga dito. Ano po yon, Ate Mimi? Gretchen, ikaw ba yung nagbigay ng ulam kay Atong? Ay, oo, Mimi. Ay, naku, yan si Gretchen yung nagbigay ng pagkain kay Atong. Pinagsabihan ko na nga yan eh. Ayaw makinig sa akin. Pinagsabihan? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ate, wala naman akong raw ginawang mali. Sinabihan na nga kitang magsuot din ang hairnet. Kaya haba-haba ng buhok mo. Anong ginagawa mo? Ino-okray mo ko. Hoy! Ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho dito. Kahit kailan, hindi ko nauhulugan ng buhok yung ulam, no? Pupusta ako, ha? Ngayon na lang yung may nagsalitang customer sa kapalpakan mo. Kahit kailan, hindi ako pumalpak. Tama na yan! Gretchen, bakit hindi ka nagsuot ng hairnet? Di ba ang lagi kong sinasabi sa inyo, dapat lagi niyong suot yan? Pero Ate Mimi, hindi ko na kailangan magsuot niyan. Tsaka tong si Grace yung nagluto at nag-abot sa akin ng, hindi, wala. Papalusot ka pa eh. Mimi, sumasagot Di na raw kailangan magsuot ng hairnet. Gretchen, hindi ko na nagugustuhan yung mga ginagawa mo, ha? Lalo na nitong mga nakaraang araw. Unang-una, ilang araw kang hindi pumasok nang walang pasabi. Pinagbigyan kita. Pangalawa, nang away ka ng customer, samantalang nagkulang ka naman talaga sa sukli. Tapos ito naman ngayon. Ate Mimi, pasensya na. Pero wala talaga akong kasalanan Ay, dyan. hindi. Wala, nagdadahilan to. Bakit ka ba sabat ng sabat? Hindi naman ikaw yung kinakausap ko, O ano ngayon? Basta hindi ako yung naglagay ng buhok sa ulam, Imbes na mag-sorry ka na lang, mahangatwiran ka pa. Ay, oo nga naman, Gretchen. Magpakumbaba ka na lang. Anong magpakumbaba? Ate Mimi, wala naman talaga akong kasalanan. Palibhasa kasi kaibigan mo yan kaya kinakampihan mo eh. Kaya minsan talaga parang ayoko nang pumasok dito. Pagkatapos ng ilang araw, parang pinagsisihan ko ang pagtanggal ko kay Gretchen sa trabaho. Parang may pakiramdam akong wala talaga siyang kasalanan sa nangyari. Pero hindi ko lang mapatunayan. Gusto kong itanggi sa sarili ko pero parang lumalakas ang hinala ko na may kinalaman si Ate Grace dito. Lalo tuloy akong kinabahan dahil parang paunti-unti ay parang sinisingil na niya ako sa naging kasalanan ko sa kanya. Handa akong pagbayaran ng kung ano man ang nagawa ko kay Ate Grace. Pero sana ay hindi naman madama yung ibang tao pati na rin ang kabuhayan ko. Dahil iba na nga ang pakiramdam ko kay Ate Grace, hanggat kaya ko ay binabantayan ko ang mga ikinikilos niya sa karinderya. Tinanong ko rin ang iba pang mga tauhan ko kung kumusta ba bilang isang kasamahan sa trabaho si Ate Grace. Halos pare-pareho lang ang sagot nila. Maayos naman daw ang pakikitungo nila dito. Pero parang ayaw man lang na makihalubilo nito sa kanila at parang ang tingin daw nito sa sarili niya ay mas mataas siya sa mga ito. Nalungkot ako dahil hindi ganito ang pagkakakilala ko sa kanya. At lalo pa akong kinabahan dahil meron na namang nangyari sa karinderya na lalong naging dahilan para lalo ko pa siyang
paghinalaan. Oh, teka. Mukhang mainit yung ulo mo ngayon, Mimi ha. Gusto mo ikuha kita ng soft drinks o ano? Para lumabig yan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Seryosohin mo ko. Uy, teka, konting hinahon lang, Mimi ha. Baka lang may nakakalimutan ka eh. Kaya konting ingat lang sa pakikipag-usap sa akin ha. Ate Grace, ano yung nangyari sa karinderya kanina? Bakit may mga babaeng nanggugulo sa mga kumakain? Aba, malay ko. Bakit ako ang tinatanong mo eh? Wala naman akong kinalaman sa kanila. Nagulat nga ako nung biglang nanggugulo yung mga yun eh. Ate, may nakakita sa'yo. Nakasama mo yung mga babae na yun. Binili mo pang araw sila ng fishbowl eh. Ay, talaga ba? Baka naman kamukha ko lang yan kasama nila. Ate Grace, umamin ka na nga sa akin. Alam mo, Mimi, ang talino mo ngayon ha. Nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Noon, aanga-anga ka nga lang eh, pero ngayon, ang layo na nang narating mo, no? Sagutin mo yung tinatanong ko sa'yo. Sabihin na natin tama yung hinala mo. Sige, anong gagawin mo? Mimi, sinasabihan kita. Huwag mong hintayin na maging agresibo ako sa'yo. Tandaan mo, malaki ang atraso mo sa akin. Hindi ka pa nga nakakabawi. Ate Grace, binigyan kita ng trabaho. Hindi pa ba sapat yun para mapagbayaran ko yung nagawa ko sa'yo, ha? Hindi, Mimi. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng mga paghihirap ko. Lalong-lalo na nung nakulong ako. Nagsisimula pa lang akong maningil sa'yo. Kaya huwag kang magrereklamo sa akin. Ano pa ba yung gusto mo, Ate Grace? Ibibigay ko sa'yo. Para lang matapos na to. Para mapatawad mo na ako. Ayan ang matagal ko nang hinihintay na tanungin mo sa akin. Madali ka naman palang kausap, Mimi. Simple lang. Gusto kong lakihan mo yung sinasahod ko ngayon. At gusto ko rin ako na yung namamahala sa karinderya mo. At dapat, sa akin mo na rin ipagkatiwala yung kinikita mo doon. Oo, kapag ibinigay mo sa akin lahat yan, magiging tahimik na ang buhay mo. Dahil natatakot na ako sa mga pwede pa niyang gawin sa akin, ibinigay ko na kay Ate Grace kung ano ang hinihingi niya sa akin. Nagulat na lang ang mga tauhan ko nang ibalita ko sa kanila na si Ate Grace na ang masusunod sa karinderya kapag wala ako. At kasama sa usapan namin ni Ate Grace na hindi na ako masyadong dadaan at magbabantay doon. Nilakihan ko na rin ang binibigay kong sahod sa kanya. Hindi ko gusto at alam kong hindi na tama ang mga nangyayari pero wala akong magagawa. Kung hindi ko ibibigay ang gusto niya, baka mas lalo pang maging malala ang sitwasyon. Titiisin ko na lang ang lahat para mapagbayaran ko na ang naging kasalanan ko sa kanya. Ano nangyayari? Bakit ganito lang yung kinikita natin sa karinderya? Bakit sobrang liit? Hindi ko alam, Argel. Baka talaga maliit lang yung kinikita natin. Baka humina na yung negosyo. Hindi. Imposible. Paano mangyayari na humihina yung karinderya? Araw-araw ang daming kumakain sa atin. Kalukuhan yan. Paano may papaliwanag sa akin yan? Hindi ko talaga alam, Argel. Pasensya ka na. Pwede bang saka na lang natin pag-usapan yan? Pagod ako. Paano ka napagod? Napapansin ko nga nitong nakaraan. Nandito ka lang sa bahay at hindi mo man lang tinitingnan yung karinderya. Kaya siguro nagkakaroon ng problema. Dati hindi ka naman ganyan ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala to. Diba, ikaw na rin yung nagsabi. Kailangan ko rin magpahinga. Ito na yun oh. Nagpapahinga na ako. May mali ba doon? Hindi, Mimi. Hindi ikaw yan eh. Kilala kita. Alam kong kahit pagsabihan pa kita na magpahinga ka na muna, hindi mo matitiis na hindi bantayan yung kainan natin. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Pakiramdam ko talaga meron kang itinatago sa akin eh. Tsaka ano nga pala yung nangyayari doon? Bakit si Grace na yung umaastang amo doon? Kabago-bago pa lang sa trabaho. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Meron bang nangyayari dito na hindi ko alam? Argel,
Baka pwedeng saka na lang natin pag-usapan to. Pagod na ako eh. Mimi, sa ayaw mo o sa gusto? Ngayon na natin pag-uusapan to dahil masyado nang nagiging magulo. Tama na! Ayoko na. Gusto ko na lang na matahimik na buhay. Pabayaan na lang natin si Ate Grace sa gusto niya. Ibibigay na lang natin yung nararapat para sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya nagkakandaloko-loko yung buhay natin eh. Bakit ganoon na lang kung magbigay ka kay Grace ha? Meron ba siyang pinangahawakan sa'yo para lumakas na lang ng ganyan yung loob niya? Pwede ba? Huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Parang awa mo na. Gusto ko lang matapos itong gulong to. Kung hindi mo ipapaliwanag sa akin kung ano yung nangyayari dito, lalong magiging malala yung sitwasyon, Mimi. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na sa akin yung totoo. Sige, sasabihin ko sa'yo. Argel, ako yung dahilan kung bakit nakulong na si Ate Grace. Ano? Paano nangyari yun? Nangyari yun nung namamasukan pa kami na kasambahay. Bata-bata pa ako nun. Siguro, mga nasa 19, anyos pa lang ako nun. Naging mapusok ako. Gusto kong magkaroon ng malaking pera. Kaya, ninakawan ko yung amo ko. Sa pagkakakilala ko sa'yo, di ko akalaing magagawa mo yun. Malaking halaga rin yung nanakaw ko. Ewan ko ba siguro dahil sa pagkataranta ko noon kung saan ilalagay yung mga pera at alahas. Nakiusap ako kay Ate Grace na kung pwede, ilagay ko muna sa mga gamit niya yung mga ninakaw. At dahil mahal na mahal niya ako bilang kaibigan, pumayag siya. Kaya naman pala, naging ganito kakomplikado eh. Umahanap pa ako ng paraan noon kung paano tatakas sa bahay. Pero nalaman agad ng amo ko na nanakawan na siya. At nung hinaluglog yung mga gamit namin, syempre sa gamit ni Ate Grace nakita yung mga ninakaw. At kahit may pagkakataon na siya na sabihin yung totoo, hindi niya ginawa. Kaya siya yung nakulong. At hindi ako, Argel. Kaya rin naman naninigil na siya ngayon. Hindi ko man lang siya nadalaw nun sa kulungan dahil natatakot ako na baka madamay pa ako. At nahihiya rin ako sa kanya. Matagal na panahon na akong binapagabag ng konsensya ko. Akala ko, matatakasan ko na, pero hindi pa rin pala. Amy, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo ginagawa ito para kay Grace. Pero sumusobra na rin siya. Hindi na rin nagiging tama yung nangyayari. Kailangan may gawin na tayo. Pero ako yung may kasalanan eh. Kung bakit siya naging ganyan. At kung bakit nangyayari to. Siguro, pabayaan na lang natin. Ako na lang yung gagawa ng paraan para makabawi ako sa'yo at sa pamilya natin. Hayaan mo lang akong pagbayaran ko yung naging kasalanan ko sa kanya. Hindi. Para sa akin, nung binigyan mo siya ng trabaho, napagbayaran mo na kung ano man yung pagkakautang mo sa kanya. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang to. Huwag kang mag-alala. Andito ako para sa'yo. Hindi ko nahahayaan na gamitin na yung konsensya mo para takutin ka niya. Parang nabunutan ako ng tinik sa ginawa kong pag-amin sa asawa ko. Matagal ko na kasing itinatago ang alaala na yon at hindi ko akalain na babalikan pala ako ng mga nagawa ko sa nakaraan. Handa akong pagbayaran ng mga kasalanan ko kay Ate Grace. Pero naging malinaw na rin sa akin na sapat na rin na nagawa ko ngayon para sa kanya. At kailangan na namin siyang mapigilan dahil sumusobra na siya. Minsan siyang nagpaalam sa akin na mawawala lang siya ng ilang araw at hindi ko na inalam pa kung ano ang dahilan niya o kung saan siya pupunta. Ang importante sa akin ay mapaghandaan namin siya sa pagbabalik niya. Oh, Mimi, ano to? Bakit may mga kasama kayong tanod? Pinapahuli niyo na ako? Wala naman ako nagawang masama. Sigurado ka dyan, Ate Grace? Kasi sa totoo lang, alam naming dumudukot ka sa kinikita ng karinderya namin. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Mimi,
Alam mong hindi totoo yan. Alam mong hindi mo mapapatunayan yan. Grace, tama na. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung pagmamatigas mo. Ay patunay kami kung ano talaga yung ginagawa mo dito. Hindi. Wala kayong patunay. Baka kung sino-sinong tauhan nyo lang yon dito, naiinggit sa akin at sinisiraan ako. Hindi. Huwag mong hintayin na ipakita namin sa'yo yung video kung saan nakita namin na dumudukot ka ng pera at binubulsa mo pa. Anong video yun? Ha? Hindi pwede mangyari yun. Wala akong ginagawa. Niloloko nyo lang ako. Ha? Hinihintay nyo lang na mapaamin nyo ko. Kahit wala kayong pruweba. Ate Grace, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Huling-huli ka na eh. Nung minsan nagpaalam ka para magbakasyon, Grace, sinamantala namin ang pagkakataon. Nagpakabit kami ng CCTV para mabantayan namin kung bakit nababawasan ng ganun-ganun na lang yung kita ng karinderya. Kaya kahit na ano pang pagtanggi mo, wala ka na magagawa. Ayop ka, Mimi! Pinapahuli mo ako! Akala mo natatakot ako sa inyo? Sa gagawin ninyo? Ay! Nanggagaling na ako sa loob ng kulungan! Wala akong pakialam kahit ibalik niyo ako dyan! Hindi naman kailangan pa umabot dito, ate eh. Ang gusto lang naming mangyari, umalis ka na dito sa karinderya. Sumusobra na yung ginagawa mo. Gusto lang namin na Argel na bumalik na sa normal ang lahat. Anong sinasabi mo, Mimi? Bumalik sa normal ang lahat sa inyo? E paano naman ako? Sige! Ano yung atraso mo sa akin? Ate Grace, binigyan na kita ng trabaho. Siguro naman, sapat na yun. Hindi, kulang pa yun, Mimi. Sinira mo yung buong buhay ko. Naghirap ako sa kulungan. Pagkalabas ko, Mimi, ilang taon hindi man lang ako makakuha ng trabaho. Matagal kong pinagtiisan ang paghihirap kong yun. Naiintindihan ko, ate. Naniwala ka sa akin. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo ng dahil sa akin. Pero sumusobra na! Hindi. Ako pa ngayon ang sumusobra. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang ipagsigawan ko dito kung ano yung ginawa mo sa akin, ha? Na ikaw dapat ang makukulong, hindi ako! Sige, ate! Gawin mo na kung ano yung gusto mo! Kung yun ang makakapagpatahimik ng kalooban mo para mapagbayaran ko na yung mga kasalanan ko sa'yo. Pero ang akin lang, huwag mo rin namang sirain kung ano yung pinaghirapan namin ng asawa ko. Pagdating sa bagay na yan, lalaban na talaga ako. Inihanda ko na ang sarili ko noong mga oras na yon na ipagsigawan ni Ate Grace ang naging kasalanan ko sa kanya sa lahat ng tao. Alam kong pwede akong mapahama kapag nagsalita na siya. Pero nagulat akong hindi niya ito ginawa. Maaaring nagkasagutan kami sa umpisa pero sa huli, nanahimik na lang siya at maayos siyang lumabas ng karinderya kasama ang mga tanod. Gusto kong paniwalaan na nanaig pa rin sa kanya ang pagkakaibigan namin kaya hindi niya ginawa ang kinakatakutan ko. Pero hindi ko maiaalis na pwedeng bumalik pa siya at gumanti sa akin. At kung sakaling mangyari man yon, handa ko siyang harapin. Huwag lang niyang idadamay ang mga taong mahalaga sa akin. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko. Kung meron mang huhusga sa pagkatao ko, tatanggapin ko na lang dahil hindi ko rin naman sila masisisi. Hanggang dito na lang at nagpapasalamat, Mimi. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso?
pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon. Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.